Manong Berto, ano po yung ginagawa nyo? Itong gulong, pinapagawa sa akin. Gagamitin daw sa parada. Bibloy, matanong nga kita, ano ba ang Diyos-Diyosan? Siguro gagamitin yung gulong na ginagawa nyo para doon. Nagsasaliksik na din kasi ako. At nababasa ko sa Biblia ang tungkol sa Diyos-Diyosan. Ipinagbabawal pala yun ng Diyos? Opo, pati pagkakaroon at paggawa nito ay pinagbabawal ng Diyos. Nakasulat po yan sa Exodus chapter 20 verse 4. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Verse 5, huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Bibloy, yung sa kanila daw, hindi naman Diyos-Diyosan kundi larawan lang na ginagalang at hindi naman sinasamba. Yan po ang justification nila eh. Pero sa Biblia po, ang sabi sa Isaiah chapter 45, verse 20 hanggang 22, sinabi ni Yahweh, halika kayong lahat na mga natitirang buhay mula sa lahat ng bansa. Kayong mga mangmang na nagpapasan ng mga imaheng kahoy at dumadalangin sa mga Diyos-Diyosan na hindi makakapagligtas. Ang mga taong ito'y walang nalalaman. Verse 21, ipagtanggol ninyo ang inyong panig, magsanggunian kayo. Sino ang makakapagsabi ng mga bagay na magaganap? Hindi ba akong si Yahweh, ang Diyos na nagliligtas sa kanyang bayan? Walang Diyos maliban sa akin. Mang Berto, pag pinapasan po yan at dinadalanginan, Diyos-Diyosan po yan at kamangmangan po yan ayon sa talata. Kasi ang Diyos ay nag-iisa at nasa langit at siya ay buhay. Kaya nga po ang turo ni Jesus sa panalangin, Ama naming nasa langit ka, hindi po nasa dingding. Sambahin ang pangalan mo, hindi po ang rebulto mo. Di po ba? Ay tama nga. Pero ito Bibloy, ang sabi pa, ang Diyos-Diyosan daw ay pera, trabaho at mga bagay na ipinagpapalit mo sa Diyos. Hindi mga santo. Una, hindi santo ang tamang katawagan dyan. Ang tawag po dyan ay mga rebulto. Sa katunayan, mas maigi pa nga pong basahin ang mga sulat na santo na nasa Biblia kaysa gawin ang tungkol sa pagsasadyos-diyosan na talagang bawal sa Diyos. Diyos-Diyosan po ang tawag talaga dyan ni David sa Awit chapter 135 verse 15 hanggang 18. Ang mga Diyos ng mga bansa ay gawa sa pilak at ginto. Kamay ng mga tao ang humugis at bumuo. Verse 16, oo't mayroon silang bibig, hindi naman may buka. Mga matay mayroon din, hindi naman makakita. Verse 17, meron silang mga tainga, ngunit hindi makarinig. Hindi sila humihinga sa ilong man o sa bibig. Verse 18, ang gumawa sa kanila at lahat ng nagtiwala, matutulad sa idolong sila na rin ang lumikha. Bakit hindi nila ito nauunawaan? Marahil hindi sila tinurukan tungkol dito. Kaya nga po, gampanin natin at ituro ito sa iba. Sa katunayan po, maging si San Pablo sa mga gawa chapter 17 verse 29, sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na ang kanyang pagka-Diyos ay mailalarawan ng ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at gawa ng kamay ng tao. Yan po kasi ang kahulugan ng Diyos-Diyosan. Nabasa ko nga rin Bibloy sa aking pagsasaliksik. Sabi yata yun ni San Juan, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Tumpak ka dyan, Mang Berto.
Sabi nga po yun ni Sang Juan.